Story time! Meron akong ichichika sa inyo. Nangyari to last week, nung kasagsagan ng holidays, mga family gatherings, ganon. Pero magkukwento ako habang nagbe-makeup. Para naman may ginagawa ako habang chumichika, diba? Meron kaming malayong relative na nagbakasyon sa probinsya namin. Siyempre, chika-chika, ganon. And then, nung kausap ko siya, sabi niya sa akin, binago ka na nga talaga ng pera. And I was like, siyempre gulat ako. Ngayon, bago ko sabihin sa inyo kung bakit tingin ko nasabi niya yon, kailangan mong magstay hanggang matapos ang video na to. Kasi meron akong sasabihin sa'yo. At feeling ko talagang makakatulong to sa'yo. Binago daw ako ng pera. To tell you honestly, totoo naman. Oo nga, narealize ko sa sarili ko. Binago na nga talaga ako ng pera. Oo, aaminin ko, importante sa akin ang pera. Aminin mo, ikaw din. Ngayon, bago ka mag-react, papaliwanag ko muna kung paano ako binago ng pera. Para maintindihan mo na oo, posibleng baguhin ng perang isang tao. Eto, unang example ha. Una, dati, sobrang takot na takot ako sa kung anong iisipin sa akin ng ibang tao. Bawat galaw ko, bawat desisyon ko, parang kailangan muna aprubahan ng lahat. Kasi, nung wala akong pera, pakiramdam ko, nakadepende yung halaga ko sa kung anong iisipin sa akin ng ibang tao. Ngayon, hindi na. Kahit ano pang iba to sa akin o sabihin sa akin ng ibang tao. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil pakiramdam ko, secured na ako. May pera na ako eh. So kasama nung dumating yung lakas ng loob. Pangalawa, dati ang dami-dami kong insecurities. Sa itsura, sa estado ng buhay, at sa kung nasaan ako. Lagi kong kinukumpara yung sarili ko sa iba at pakiramdam ko, parang lagi akong kulelat. Yung feeling na alam kong hindi lang ako pang ganito. Alam kong may galing din ako pero dahil wala akong pera. So, parang wala akong napapatunayan. Ngayon, tahimik na yung ingay sa ulo ko. Kasi na-realize ko na hindi pala ako ang kulang. Kulang lang ako noon sa oportunidad. At nung dumating oportunidad, kusa talaga nawala yung mga insecurities. Pangatlo, dati ang dami-daming bagay na gusto kong bilhin. Kaya nga lang, hindi kaya. Laging next time na lang, laging tiis muna. Ngayon, hindi man sobra-sobra. Nabibili na namin lahat ng gusto namin at nabibigay ko na yung pangangailangan ng pamilya ko. Doon ko naintindihan na ang pera pala, hindi lang luho. Minsan, dignidad din. Pang-apat, dati gusto kong tumulong sa ibang tao. Pero limitado lang yung kaya ko. Sa sarili ko nga, wala akong panggastos. Ngayon, may kakayanan na akong tumulong hindi lang sa pamilya ko, kundi pati na rin sa ibang tao. At ibang klase pala yung pakiramdam kapag alam mo yung pinagpaguran mo, merong silbi sa buhay ng iba. Doon gumaan yung loob ko. Panglima, dati, araw-araw akong takot sa future. Before pa mangyari lahat ng to, bago ako makilala ng mga tao. Dati, araw-araw akong may takot sa failure. Laging may kaba, laging paano kung. Ngayon, may peace na ako. Hindi dahil sigurado ng lahat, kundi dahil alam ko, kahit anong mangyari, kaya kong bumangon ulit. Yun ang binigay sa akin ng pera, lakas ng loob. At dito ko nababalikan yung taong nagsabi sa akin na binago na ako ng pera. Alam nyo, pagkasabi niya sa akin noon, ngumiti siya. Walang judgment, walang panlalait. Ngiti na parang sinasabing, ang layo mo na sa dati. At dun ko na nagets. Hindi niya pala ako hinuhusgahan. Ang ibig niya palang sabihin, malayo na yung buhay ko ngayon kumpara sa dati. Pero gusto kong malinaw to. Oo, mabilis ang pagbabago ng buhay ko. Oo din, parang instant para sa iba. Dahil sa vlogging, dahil sa pagkilala ng mga tao. Pero alam nyo, naniniwala ako na kalooban to ng Diyos. Naalala nyo yung interview ko dati kay Miss Tony, nabanggit ko doon na talagang pinagdasal ko. Laging kasama sa dasal ko na i-bless ako ni Lord para maging blessing din ako sa ibang tao. At hindi lang siya nagbigay, tinuruan niya rin ako magtrabaho. Pero, hindi ko sinasabi na ganito lang ang dasal, magiging ganito na rin ang resulta. Ang sinasabi ko lang, malaking parte ng journey kong pananampalataya. Baka may magtanong ngayon, kung marami ka ng pera, Janela, bakit ka pa trabaho ng trabaho? Kung secured ka na pala, bakit ipon ka pa ng ipon? Hindi po ako nagtatrabaho dahil takot ako maubusan. Ginagawa ko to dahil ayoko na bumalik sa buhay na kailangan ko ulit matakot. Nag-iipon kami, hindi dahil kulang kami. Dahil mas responsable na kami ngayon. Higit sa lahat, mas lalo kaming kumakayod kasi mas malaki na ngayon yung dahilan namin. Hindi na lang din para sa sarili ko, para sa pamilya, kundi para din sa mga taong maaari pa naming matulungan. So, bakit ko nga ba ginawa itong video na to? Hindi para magyabang, kundi para ipaalala sa iyo o sa inyo na okay lang magbago. Lalo na kung ang dahilan ng pagbabago mo ay paglago. Yung taong allergic sa pagbabago.
Wag mo nang tapusin tong video na to, makaka-exit ka na. O ngayon naman, ito, pinaka-importanting part at alam ko gusto nyo ring malaman. Para sa mga nagtatanong kung paano nga ba magkaroon ng pera. O syempre, kailangan natin ng pera. Kasi nga, di ba? Yun yung magpapabago sa atin. Ito yung natutunan ko, hindi bilang expert, kundi bilang isang taong dumaan sa paghihirap, sa pagdududa at takot. Una, ayusin mo muna ang mindset mo. Kasi, hindi ka yayaman kung galit ka sa may pera. Hindi ka uusad kung iniisip mo na di naman yan para sa amin o di naman yan para sa akin. Nakakapagsalita ka lang kasi may pera ka ngayon. Kaya feeling mo, hindi ka makakahabol. Kailangan maniwala ka muna na posible. Huwag ka maiinggit sa mga taong may pera o yung mga may kakayanan. Pagpos, ma-inspire ka at ang alamin mo, paano sila nakapunta sa estadong yon. Pangalawa, gamitin mo kung anong meron ka ngayon. Hindi ako nagsimula na kompleto. Ginamit ko lang kung anong meron ako. Oras, phone, boses, at kwento. Hindi mo kailangan ng perfect start. Basta kailangan mo lang magsimula, kahit sa anong bagay pa yan. Pangatlo, syempre, pagtrabahuhan mo yung dasal mo. Oo, mahalaga ang panalangin, pero hindi sapat ang Lord sana. Kailangan sabayan mo ng effort, ng puyat, ng tapang. Hindi kasi nagbibigay ang Diyos ng bunga sa mga taong ayaw magtanim. Pang-apat, huwag kang matakot sa opinyon ng iba. Marami talagang pipigil sa'yo dahil takot silang gawin yung ginagawa mo. Ayaw nila mapag-iwanan. Hindi ka yayaman kung lagi kang humihingi ng permiso. Lalo sa mga taong hindi naman sasalo ng hirap mo. Panglima, maging consistent. Hindi lahat magiging instant. Pero kung tuloy-tuloy ka at kahit pumapalpak ka pa sa umpisa, meron kang mararating. Tahimik ang consistency pero malayong nararating nito. Pang-anim, kapag dumating ang pera, ayusin mo ang puso mo. Hindi masama ang yumaman. Masama lang kapag nawala ang respeto, pasasalamat at malasakit. Mas masarap ang pera kapag may natutulungan ka. Kaya oo, binago ko ng pera. At okay lang yun. Basta ang binago nito sa'yo ay takot na naging tapang, insecurities na naging kumpiyansa, at pangarap na naging realidad. Gusto ko lang linawin na iba-iba man tayo ng journey, iba-iba tayo ng pinanggalingan at sitwasyon, at hindi rin pare-pareho ang timeline natin. Pero wala din naman kasing ibang tutulong sa atin kundi mga sarili din natin. Ngayon, kung hindi ito para sa'yo, okay lang. Pero kung meron man ako nabanggit na kahit isang linya na nakarelate ka, para talaga to sa'yo. And that's it. Here's my final look. Siguro kung may isang aral man dito, sana madala mo to palagi. Pwede kang umasenso na hindi nawawalan pagkatao mo. At sana kapag dumating yung araw na asensado ka na nabago na rin ng pera yung buhay mo, ikaw din yung mag-share ng kwento katulad nito. Yun lang, bye!